Sumagot na mga kapatid ang Iran dito sa 48 hours ultimatum ni Trump. Ano ang naging sagot ng Iran mga tol? Pag-usapan natin yan. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Mukhang mas lalong magiging matindi pa mga kapatid ang tensyon dito sa Middle East no sa mga susunod pang panahon dahil nga nagbabala mga kapatid ang Iran na pagganti laban dito sa ultimatum ni US President Donald Trump. Kung naaalala ninyo mga kapatid no, naglabas si Trump mga tol ng ultimatum. Eto, sabing ganito ni Trump mga kapatid, if Iran doesn't fully open without threat the Strait of Hormuz within 48 hours from the exact point in time kung kailan niya ipinosto mga tol, the United States of America will hit and obliterate their various power plants starting with the biggest one first. Thank you for your attention to this matter. Sabi ko nga ganun mga kapatid dito sa mga nakaraang reaction video natin, ang Amerika parang lagi naman pag nagbanta sila at nagbabala, talagang tinototoo nila. Di ba sinabi naman ng Iran na open naman daw itong Strait of Hormuz. Ang hindi lang daw pwedeng makadaan dyan, itong mga barko ng Amerika at ng Israel at yung kanilang mga kalabang kaalyado. Pero mga kapatid, ayon sa Iran, eto panoorin natin. Ayon sa Iran mga kapatid, mananatiling sarado. Mananatiling sarado. So ano ba talaga? Bukas o sarado? 'Di ba? Ito panoorin na lamang natin mga kapatid mula rito sa balita rito sa UN TV News and Rescue. Bilang tugon sa banta ni US President Donald Trump, iginiit ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz kung aatakihin ang kanilang energy infrastructure. Pag sinabi kasing mananatiling sarado, ibig sabihin nakasara. Mananatili. Hindi nakabukas pero isasara ulit kapag ka inatake etong kanilang mga energy facilities. Kasi yun ang banta ni US President Trump Kapag daw hindi binuksan fully nitong Iran, etong Strait of Hormuz, aatakihin nila etong mga energy facility ng Iran. Di ba sabi naman ng Iran nitong nakaraan sa mga report, bukas naman daw yan. Ang hindi lang pwedeng dumaan is Amerika. Pero ngayon ang sabi, mananatiling sarado. So sarado. Di ba? Mananatili kapag inatake ng Amerika ang kanilang mga energy facility. So, ibig sabihin mga kapatid sa makatwid is pinalagan nila etong ultimatum ni Trump. Hindi sila natatakot mga tol na baka totohanin ni Trump. Well, alam naman natin totohanin talaga ni Trump yan. Uurong pa ba nagsisimula na nga di ba? Ang dami na nga nilang binomba rito sa Iran Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, posibleng tuluyan nilang isara ang mahalagang daluyan ng langis hanggang hindi na ibabalik ang kanilang mga pasilidad na masisira sa posibleng pag-atake. Nagbabala rin ng Iranian Military Command na kapag tinamaan ang kanilang mga planta ng kuryente, tatargetin din nila ang lahat ng energy information technology at desalination infrastructure ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa buong rehiyon. Naku po. Kabilang dito ang mga bansa sa gitnang silangan kung saan may presensya ang US bases. Naku po mga kapatid mo. Mukhang mas lalo pa talagang titindi mga kapatid ang kinahaharap natin. No? Sana talaga matapos na itong mga nangyayaring kaguluhan dito sa gitnang silangan mga tol. Unang-una syempre kawawa yung mga sibilyan na nadadamay lang, kawawa lalo-lalo na syempre yung mga walang kamuwang-muwang, di nila alam kung anong nangyayari sa kapaligiran nila mga tol, yung mga bata, di ba? Isipin yung mga tol. Ang alam lang nung mga yon maglaro, ang alam lang nung mga yon is mag-enjoy. Pero hindi nila alam bakit sila napupuno ng takot. Imagine that. No? Actually, yung nararanasan nga natin, ito sabi ko to sa mga nakaraang reaction natin, yung mga nararanasan natin na pagtaas ng mga presyo ng gasolina, wala yan. Hindi nyo dapat ireklamo yan. Mas matindi pa nga nung COVID mga tol Diba? Kasi nung COVID, walang trabaho ang mga tao talaga. Oo, bagamat hindi nagsitaasan ng mga bilihin, pero wala ka namang trabaho. Diba? Umaasa ka lang sa ayuda ng gobyerno, minsan kinukupitan pa. Tapos bawal lumabas, tapos may tendency magkasakit ka. Ngayon wala yung mga yun, makakapagtrabaho ka pa rin, makakapamasyal ka pa rin, hindi ka mahahawa ng sakit. Nagmahal nga lang yung presyo ng gasolina.
Eh di gawin mo yung ginagawa ng COVID. Di ba yung COVID na uso nga mga bike? O di wala kang problema. Tapos i-force ulit ngayon yung work from home para hindi na kailangan mag-commute ng mga tao. Di na kailangan lumabas para bumiyahe. Eh di makakatipid ka rin sa gasolina. Di ba? Work from home ka na lang. Pero mga kapatid, wala yan sa nararanasan ng mga taong nandirito mismo. Dito sa nangyayaring kaguluhan ngayon. Di ba? Isipin mo yung mga kalagayan nila. Isipin mo kung anong takot meron sila tapos iisipin mo yung sarili mong hirap na hirap ka sa buhay. Ano kaya yung kalagayan ng mga taong yun, di ba? Kasabay nito, pinalawak pa ng Iran ang banta sa pamamagitan ng pagsasabing posibleng atakihin ang mga power plants at iba pang critical infrastructure sa Israel at maging sa ibang bansa na may kaugnayan sa Amerika. Sa gitna ng tumitinding sigalot, sinabi ng Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian na kinakailangan ng agarang pagtigil ng umano'y agresyon ng US at Israel upang tuluyang matapos ang digmaan. Nanawagan din siya ng garantiya na hindi na mauulit ang ganitong uri ng pag-atake sa hinaharap. Sa nagpapatuloy na palitan ng banta ng Estados Unidos, Israel at Iran, patuloy ding naapektuhan ng pandaigdigang ekonomiya. Oo, apektado, pandaigdigang ekonomiya. Talagang actually apektado. Lalo na ang supply ng langis dahil sa posibleng tuluyang pagsasara ng Strait of Hormuz na isang rutang dinadaanan ng malaking bahagi ng langis sa buong mundo. John, Ngayon mga kapatid, eto na nga. No, nagbigay ng ultimatum itong si Trump. Sinabi niya 48 hours. Kapag hindi nyo binuksan ang Strait of Hormuz without threat, sabing ganun. No? Bobombahin daw, pupulbusin daw ng Amerika yung mga energy facilities nitong Iran. Eto mga kapatid, galing mismo sa post ni Donald J. Trump dito sa kanyang kung ano mang social media to mga tol. If Iran doesn't fully open without threat the Strait of Hormuz within 48 hours from this exact point in time, the United States of America will hit and obliterate their various power plants, starting with the biggest one first. Thank you for your attention. Pero ang naging tugon ng Iran, kapag pinasabog ng Amerika yung mga power plant namin, mas lalo naming isasara ang Strait of Hormuz. At titirahin daw nila mga kapatid yung iba pang mga infrastructure ng Amerika at ng mga kaalyado nito dito sa Middle East. Mukhang mas lalo pa talagang titindi ang nangyayaring sigalot at labanan mga tol dito sa Middle East. Ano ang ating mga dapat pang abangan sa hinaharap mga tol? Well, walang nakakaalam kung anong mangyayari sa hinaharap. Pero mukhang nakikinita-kinita natin mga tol. Mukhang hindi pa talaga agaran matatapos to. Hindi pa talaga agad matatapos itong nangyayaring gera. No? Ano sa tingin niyo mga tol? Pwede kayo magbigay ng inyong opinion.